So, what's up no? Good morning na naman. So, katatapos na naman ulit natin mag-jogging. Ito, nagpalit na tayo ng damit. Kasi basang-basa na yung damit ko kanina. Tsaka hindi na tayo mukhang hulas na ngayon. Pero hulas pa din. Pero at least nabawasan, di ba? So, ayun no. Magre-react tayo dun sa sa nabasa kong post regarding dun sa yung nag-a-apply. Tapos tawag dito, nag-a-apply tapos binara nung hiring manager ata yun o may-ari ng kumpanya because nagtatanong lang naman siya ng sahod, no? Ayun, so although tama naman siya dun sa sinabi niya pag nag-a-apply ka dapat may resume ka, may NBI clearance ka, police clearance, CV, na yun, basic na yun, di ba? Sa paghahanap ng trabaho, kailangan mo talaga yun. Yung iba nga, dapat may PhilHealth, Pag-ibig, SSS ka na agad-agad. Kasi kailangan yun para sa but yung mga yun, so during hiring process na, o pagka nakapasa ka na sa mga interview, pero yung CV tsaka CV or resume or pag kailangan nila NBI clearance o police clearance, syempre kailangan na yun. Ready ka na pag nag-a-apply ka ng trabaho. Pero tama din naman yung nag-a-apply. Nagtanong na siya agad ng magkano yung sahod or magkano yung range ng sahod, di ba? Kasi pag nag-a-apply ka, titignan mo din magkano ba yung sahod. Pasok ba sa hinihingi mo o dun sa kailangan mo or dun sa tinitignan mong worth mo para sa magiging salary mo. Kasi pag hindi, syempre, sabi nga it's a waste of time. Waste of time din sa iyo 'yon. Ba't ka patutuloy, 'di ba? Kung hindi naman okay yung ibibigay na sahod sa iyo, 'di ba? So, punta naman tayo dun sa hindi na tayo sangayon. First, hindi ako sangayon kung paano sumagot yung manager o boss o hiring manager dun sa employee, di ba? Yung employer pangit sumagot. Biglang sasabihin na wala ka pang pinapasang document o requirements, nagtatanong ka ng sahod, di ba? Sa una pa lang pag nag-post ka ng isang opening, dapat niya nakalagay na dyan magkano yung range ng sahod. Kasi para dun sa mga nag-a-apply, syempre alam nila ito yung hihingin ka, pasok dun sa a-applyan ko. Hindi naman agad-agad kasi kung pupunta ka sa job street, nandun na agad-agad yung range ng sahod. Karamihan nandoon. So pag may kumpanyang ganun, yung hindi nagpo-post like sa job street ng kung magkano yung range ng sahod, sa akin medyo may hindi naman sa something, pero pwede sigurong hindi pa nila alam kung magkano ba yung sahod dun sa nila yon, or pwede kasi silang mambarat pagka ganun, no? Kumbaga may same skill pero yung isa kumbaga hindi ganoon kataas yung kukunin. Siyempre tapos okay naman siya sa interview, same sila, kumbaga same halos lahat, yun lang sa sahod lang nagkatalo. Siyempre kukunin yung nandun sa yung mas mababa yung hinihinging sahod, di ba? So kaya mas okay pa din yung tignan nyo yung meron na ding range ng sahod dun sa job street na tip yun, tip. So tuloy tayo dun kay Ateng, no, na nagalit dun sa employer na nagalit. Then yung sinabi niyang red flag na agad-agad daw sa kanya, hindi daw okay yung gano'n. I think mali siya doon. So basta pangit yung sinabi niyang basta wala pang ang sinesend ng requirements, naghihingi na ng sahod, which is minessage niyo pang gano'n. So sana sinabi mo na lang, nakuha na, 'di ba? It is pangit, unprofessional. Ewan ko kung anong kumpanya yung ganun, kumpanya na daw so ewan ko kung anong kumpanya, hindi ko din naman kilala yung si Ateng. So tapos dun pinost niya pa yun yung hindi kumbaga parang sabi siya parang may matututunan daw doon sa post niya. Walang matututunan, na lang na ang dami pa rin talagang ang nakuha ko doon, ang dami pa rin talagang shitty. Hindi maganda 2024 ang dami pa rin shitty na mga hiring na mga ganyan, mga kumpanyang ganyan dito sa Pinas, no. Like hindi marunong mag-value ng mga employee o kaya yung mga nag-a-apply sa kanila, no. Then
Sabi pa niya dun sa post, don't waste our time dahil dahil mahalaga po ang bawat oras nating lahat. So sa pag-aas nung tama naman yon, pero dun sa pag-aas nung aplikante ng magkano yung sahod, di ba? So it means tinitingnan niya na kung itutuloy niya pa ba o hindi. Kasi kung nalaman niya pasok dun sa range ng sahod niya, yung sahod ng range ng sahod niya, o di ba? It's not a waste of time, di ba? Pero pag hindi naman pala pasok, o di siyempre pwede na siyang hindi na magtuloy o may apologies, di ba? Hindi pasok yung hinihingi ko dun sa pwede niyong ipasahod, di ba? Na sabi pa niya wag kayong masanay na isugo sa iyo bawat detalye, no? Kung gusto mo i-hire ka ng isang company, so di ba, hindi naman sa isusugo lahat ng detalye, but dapat nandun na kasi mga requirements, ano ba yung kailangan, ano yung hinahanap nyo, di ba? Nandun na dapat sa job posting nyo. Baka naman kasi nakalagay wanted ganito, yung mga makalumang pa din, wanted salesman something, wanted ganito, na nakapost lang ng sa isa karton. hindi naman na ganun yun, no? Online na, pwede mo nang ilagay lahat ng mga kailangan mo, tapos ilagay mo pa yung sahod. So hindi yun pagsusubo, yun, nyo na din naman yun, responsibility nyo naman na din as a hiring or employer, no? Pag naghahanap ng aplikante. Tapos, ang pinakapangit pa nito, masyado siyang sa hierarchy. Boss is a boss, tama naman, di ba? Tama naman yun, pero kumbaga ito yung wala kang lahat ng desisyon sa kanya lang, hindi siya makikinig sa iba, which is pangit na boss. Ito yung mga hindi magandang mga boss, ito yung mga nagma-micro, something ganyan na boss, kung ano yung sinabi, yan lang yung gagawin, di ba? Which is, minsan, yung mga tao din naman, yung mga empleyado, magagaling yung mga yan, sila yung nagtatrabaho di ba? So alam nila, hindi naman yan magsasuggest ng hindi maganda, tsaka pwede mong i-evaluate yung sinasabi niya kung makakabigay ba ng benepisyo, no, sa kumpanya. So if it happens na kasi pag ganito yung boss, hindi masaya parang ito yung mga panahong para nagiging toxic yung team, nagiging toxic yung pag mo sa trabaho. Kasi sa boss pa lang hindi na maayos. Hindi na maayos, boss is a boss daw, nagpapasahod sa inyo, ganito, ganyan. Which is, totoo naman, ikaw nagpapasahod, pero respect mo pa din naman yung mga tao mo, di ba? So, if it happens na ganun yung maging boss nyo, o ganun, pero toxic na yung nagiging toxic na yung nagiging trabaho nyo o yung employer nyo, better kuha lang ng experience. 1 to 2 years, hindi ka na hindi ka na jumper nun, pwede ka na maghanap ng, lalo na yung 2 years, diba? Yung 1 year, tingin ko may jumper pa din yun pero pag naka 2 years ka na, pwede na as long as may natutunan ka, nakakuha ka na ng experience, pwede ka nang umalis, pwede ka nang maghanap ng iba, which is yung mas better. Kung ganun naman, aanhin mo naman yung may sinasahod ka, pero everyday naman ang toxic ng trabaho mo, no? Hindi maganda. What I mean, hindi maganda, kumbaga hindi healthy. Mahirap kasi yung pumapasok ka na paggising mo, ay tangina, papasok na naman ako. Hirap nun, di ba? Mas okay yung papasok ka na hindi mo iniisip yung gano'n. Goods lang, yes, papasok na naman ako sa trabaho. Ayan, medyo excited ka pa din. Yun yung mga okay na kumpanya. So, ayun, pagka nakahanap kayo ng ganitong klase ng employer o kumpanya o hiring manager o boss, better to kuha lang ng experience kapag nandun ka na. Wag kang kung kaya mo namang tiisin yung 2 years, tiisin mo na para at least may okay ka ng experience bago ka maghanap ng bagong trabaho. Sana apply sa lahat, no? Hindi naman itong sinasabi ko, hindi naman lagi apply sa lahat. Meron talaga yung mahirap maghanap ng ganong trabaho at ng ganong experience, hindi ganon ka
yung market for that. So mahirap. So sana naman yung mga boss niya ayusin nyo naman na 2024 na hindi na ganun yung sobrang inaano yung hierarchy. Mas nire-respeto na ngayon yung boss is parang friend mo, parang kaibigan mo. Pero boss mo pa din. Yung mga ganun yung mga boss ko, no, ng mga naging previous. Okay, yung current boss ko ngayon. Ganun, yung mga kaya shout out sa mga boss ko, no. Maraming salamat. Salamat sa promotion, boss. joke lang, pero yun yung mga okay na boss. Hindi ka kumbaga parang kaibigan ka lang, pwede kang magsabi, parang ang pamilya. Pag may problema ako, nagsasabi ako sa mga boss ko, ganyan, naiintindihan naman nila ako, nabibigyan ng tamang advice, di ba? Kasi hindi naman porket boss mo na lang na mas maganda yung boss na parang friend. Yun, sobrang na bumibilib ako sa ganun, nire-respeto ko at yung pinapakinggan ko, di ba, na so sana makakuha din kayo ng parang mga ganun na boss para everybody happy, di ba? Tapos ayun, then kung okay man yung boss, tapos yung talagang hindi rin naman makakuha ng increase, syempre may mga budget lahat dun sa mga ganyan hindi naman porket ikaw na pinakamagaling, is makukuha mo na lahat yung gusto mong sahod, di ba? Kasi lahat yan may budget. Paano kung yung ipapasahod sa iyo is yun na yung kikitain ng kumpanya? Negative naman yun, di ba? So di ka fit din pagka hindi talaga mabigay yung sahod, pwede ka naman maghanap pero ng iba, pero wag yung ganito, wag yung sana i-post na manager. Pangit yun, hindi maganda. So ayun lang, no, sana dito may natutunan kayo. Doon wala kayong matututunan sa post na yun. Ayos na yan. Kung katatapos ulit natin mag-jogging. So ayan, halos everyday naman na tayo nag-jogging. Kahit papano may weight naman nang nalulus. So nagiging okay din yung pakiramdam. So tuloy-tuloy natin. Sana sa lahat din na pag-jogging din. So hanggang sa muli. Bye-bye.